Mga kaibigan, ito ay isang emergency. Nagdeklara ang Qatar na nagbibigay ng 20% ng supply ng LNG sa buong mundo na hindi sila makakapagpadala ng gas sa loob ng 5 taon. Sumipa ng 85% ang presyo ng gas sa Europa sa loob lamang ng 2 araw nagsimula na ang pagrarasyon ng gas sa Pakistan at nanginginig sa takot ang Taiwan dahil sa araw na lang ang reserba nilang gas na maaaring magpatigil sa kanilang mga pabrika ng semiconductor. Ngunit dito may isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas. Para sa ating bansang South Korea, ang krisis na ito ay maaari pang maging pagkakataon upang itaas ang katayuan ng ating K-semiconductor. Nagpanik ang media na 9 na araw na lang din ang reserba ng gas ng Korea, pero kung malalaman mo ang katotohanan, mag-iiba ang buong kwento. Kung gusto mong malaman ang katotohanan na tatagos sa isyong ito, mangyaring mag-subscribe at i-like ang Pandaigdigang Ekonomiya. Ang pinagmulan ng krisis sa gitnang silangan, una aalamin natin kung ano ba talaga ang nangyari sa Qatar at susuriin natin ang sitwasyon doon. Halos 20 araw na mula nang sumiklab ang digmaan sa Iran, may isang bagay na hinding-hindi ginagalaw ng magkabilang panig ang mga pasilidad ng enerhiya. Inatake nila ang mga base militar, nagpalitan ng mga missile at hinarangan ang mga kipot, pero hindi nila pinakailaman ang mga gas at oil fields. Alam kasi ng dalawang panig na kapag inatake nila ito, babagsak ang buong ekonomiya ng mundo. Ngunit noong Marso 18 lumampas sa limitasyon ng Israel. Binomba nila ang South Pars, ang pinakamalaking gas field ng Iran. Higit sa 70% ng gas na ginagamit ng Iran ay nagmumula rito. Sa madaling salita, sinaksak nila ang puso ng enerhiya ng Iran. Ang paghihiganti ng Iran ay napunta sa maling lugar sa Qatar. Ang Qatar ay isang bansa na walang kinalaman sa digmaang ito. Pero bakit nila inatake ang Qatar? Ang lihim ay nasa ilalim ng dagat. Ang South Pars gas field ng Iran na binomba ng Israel at ang North Field gas field ng Qatar ay konektado at isang gas field lang sa ilalim ng lupa. Inatake ninyo ang aming gas field kaya hindi rin magiging ligtas ang inyong gas field. Gamit ang lohikang ito, idinamay ng Iran ang Qatar. Ang lugar na tinamaan ng missile ng Iran ay ang Ras Laffan Industrial City sa hilagang baybayin ng Qatar. Pamilyar man o hindi ang pangalan, napakalaki ng ginagawa nito. Dito ginagawa ang 20% ng LNG sa mundo. Direktang tinamaan ng mga missile ang 2 sa katrapi na linya ng produksyon ng gas at sinira rin ang isang pabrika na nagko-convert ng gas patungo sa liquid fuel. Ang pagdeklara ng force majeure at ang pagbagsak ng merkado, sabi ng CEO ng Qatar Energy, 17% ng aming export capacity ang nawala at aabutin ng 3 hanggang 5 taon para maayos ito. Sa madaling salita, na sa 12.8 milyong tonelada o halos 30 trilyong won KRW na halaga ng gas kada taon ang biglang naglaho. At sumunod ang mas nakakatakot na pahayag, maaaring hindi kami makapagpadala ng gas sa South Korea, China, Italy at Belgium sa loob ng hanggang 5 taon. Sa technical na termino, tinatawag itong deklasyon ng force majeure na sa madaling salita ay dahil sa digmaan, wala kaming magagawa. Hindi namin kasalanan kung hindi namin matupad ang aming pangako. Para na rin itong abiso na pinupunit na nila ang kontrata. Nagkagulong merkado. Sumipa ng 85% ang presyo ng gas sa Europa sa loob ng 2 araw at ang presyo ng LNG na dali-daling binibili sa Asia ay dumoble kumpara bago ang digmaan. Pero hindi lang gas ang problema. Gumagawa rin ng gas na tinatawag na helium sa Ras Laffan at ito ay isang napakahalagang material sa paggawa ng semiconductor. 1,003 ng supply ng helium sa buong mundo ay nanggagaling sa isang lugar na ito at tumigil na rin ito. Kung bubuuin natin, naputol ang gas, naputol ang panggatong at pati materyales para sa semiconductor ay naputol. Isa itong krisis na magkakasabay na sumabog. Ang epekto sa mga bansa sa Asia at Europa, paano naapektuhan ang mga bansang pinakamalakas tinamaan ng bombang ito? Pakistan, 99% ng inaangkat na LNG ng Pakistan ay nanggagaling sa Qatar. Literal na ibinuhos ng bansa ang lahat ng gas nito sa Qatar. Nang sumiklab ang digmaan at dumating ang huling barko mula sa Ras Laffan, wala nang dumating na gas. Ibinaba nila ang operating rate ng kanilang 2 LNG import terminals at ang isa ay inaasahang mauubusan ng gas sa loob ng ilang araw. Kinontak nila ang Europa, Amerika at Africa, pero ang mga presyong ibinigay ay hindi nila kayang bayaran. Nagsimula nang tumigil ang mga pabrika ng tela na pangunahing industriya ng bansa, India at Bangladesh. Dahil sa kakulangan ng gas, sunod-sunod na nagsasara ang mga restaurants sa India. Ganon din sa Bangladesh, isinara nila ang mga universidad at nagsimula ng pagrarasyon ng gas. Pilipinas at Vietnam, tuluyan ng sumuko ang 2 bansang ito sa pagbili ng gas dahil dumoble ang halaga ng transportasyon ng mga LNG carrier kumpara bago ang digmaan. Ang mga bansang walang pera ay hindi na makabili
kahit gusto pa nila. Europa, hindi rin sila ligtas. Nang putulin ng Russia ang gas noong 2022, lumipat ang Europa sa Qatar bilang supplier. Ngunit ngayon, pati ang Qatar ay naharang na. Ang presyo ng gas sa Europa ay halos dumoble na nagbabanta sa pagiging kompetitibo ng kanilang mga produkto sa pandaigdigang merkado. Ang panganib na kinakaharap ng Taiwan at TSMC, ngunit may isang lugar na mas nakakabahala ang Taiwan. Binibili ng Taiwan ang 97% ng enerhiya nito mula sa ibang bansa at kalahati ng kanilang kuryente ay nagmumula sa gas, ngunit 37% ng gas na iyon ay galing sa gitnang silangan. Siyempre, hindi rin tanga ang Taiwan. Agad silang bumili ng emergency LNG mula sa Amerika at inanunsyong makakayanan nila hanggang katapusan ng Abril. Pero dito magsisimula ang totoong problema. Aabutin ng 3 hanggang 5 taon ang pag-aayos ng pasilidad ng Qatar. Kung mawawala ang gas mula sa Qatar sa loob ng 5 taon, kailangang may patuloy na pumuno sa puwang na iyon. Ngunit dahil ang buong mundo ay sabay-sabay na naghahanap ng gas, ang presyo ay tumataas at ang supply ay kulang. Ang dahilan kung bakit lalong nanganganib ang Taiwan ay dahil wala silang Plan B. Wala silang nuclear power plants na gaya ng sa Korea o Japan na pupuno sa kakulangan at ang reserbang LNG ng Taiwan sa lupa ay pang 11 araw lamang. Ang krisis na ito sa Taiwan ay nagpapakaba sa buong mundo dahil sa TSMC. Ang kumpanyang ito ay gumagawa ng 90% ng mga advanced semiconductors sa buong mundo, mula sa chips ng iPhone, Nvidia AI chips, hanggang sa utak ng electric vehicles. Kung magkukulang ang gas, magiging unstable ang kuryente ng Taiwan at ang produksyon ng semiconductor ay kumukonsumo ng napakalaking kuryente. Ang TSMC pa lang mag-isa ay kumukonsumo na ng 1,010 ng kuryente ng Taiwan. Ngayon ay tagsibol kaya nakakaraos pa, pero pagdating ng tag-init, sasabay ang paggamit ng aircon at magiging sobrang higpit ng supply. Nanonood ngayon ang mga big tech companies tulad ng Nvidia, Apple at AMD. Nagsisimula na silang mag-isip, tama bang ibuhos lang lahat sa Taiwan? Hindi ba dapat gumawa rin sa ibang lugar? Nagsisimula nang magkaroon ng bitak ang tiwala sa enerhiya na nakapaligid sa TSMC. Ang lihim ng South Korea, totoo bang 9 na araw na lang ang reserba? Ngayon siguro maiisip ninyo, delikado rin ba ang South Korea? Nagpakalat ng takot ang media nang sabihin nilang ang reserba ng gas ng South Korea ay pang 9 na araw na. Sasabihin ko na agad ang konklusyon. Ang numerong ito ay kalahating tama at kalahating ganap na mali. Ang 9 na araw ay ang minimum na reserba na itinakda ng batas. Kung gaano karami talaga ang nasa bodega ay ibang usapan. Ang Korea Gas Corporation kasama ang mga pribadong terminal ay may aktwal na inventaryo na humigit kumulang 5 milyong tonelada. Sapat ito upang makapagpatakbo ng heating ang buong kabahayan sa bansa ng higit sa 2 buwan. Hindi ito masyadong ibinabalita ng gobyerno dahil isa itong national security information. Kung malalaman ng merkado, maaari nilang manipulahin ang presyo. Paano tayo nagkaroon ng ganito karaming reserba? Noong sinakop ng Russia ang Ukraine noong 2022, naputol ang gas at bumagsak sa pinakamababa ang inventaryo ng Korea. Nagbayad ng napakamahal ang gas corporation para lang mapuno ito na nagdulot ng trilyon-trilyong pagkalugi. Matapos ang mapait na karanasang iyon, natuto ang Korea. Huwag na nating hayaang masimot ulit, higit pa rito iba ang dependency natin sa Qatar. Kung ang Taiwan ay may 37% dependency, ang South Korea ay nasa 14%. 9% lamang at babagsak pa ito sa 8% sa susunod na taon. Ang puwang na iyon ay napunan na ng Australia 31.4%, Malaysia 16.1% at USA 12%. Ang pagbaba ng dependency sa Qatar ay bunga rin ng ating batas sa carbon neutrality na pumilit sa gas corporation na bawasan ang long-term LNG contracts nila. Ang dating tinitingnan bilang batas na nagpapababa ng seguridad sa enerhiya ay siya palang naging pinakamahusay na hakbang para makaiwas sa krisis sa Qatar. Ang paghahanda ng gobyerno at K Semiconductor may isa pang malaking pagkakaibang Taiwan at South Korean nuclear at coal power. Kahit mabawasan ng gas ang nuclear power generation sa Korea ang gagawa ng kuryente, agad na pinaandar ng gobyerno ng mas maaga ang mga nuclear power plants at plano nilang magpatakbo ng kabuuang 19 nuclear power plants hanggang Mayo. Ang pangalawang barahan natin ay coal power generation na tataasan ng operasyon sa mga panahong mababa ang fine dust. Ang pangatlong baraha ay diplomasya kung saan pumirma ang Korea Gas Corporation ng LNG swap agreement sa JERA ng Japan na parang emergency fund ng isa't isa. Sa gitna ng kaguluhang ito, dalawang malaking pagkakataon ang nagbubukas para sa mga kumpanya ng South Korea. Industriya ng paggawa ng barko. Dahil manggagaling na sa Amerika at Africa ang gasto doble, ang oras ng paglalayag na magpapasabog sa demand para sa LNG carriers. Ang South Korea ang number 1 sa buong mundo rito.
Mataas ang posibilidad na ang karamihan ng mga order para sa US LNG projects ay mapupunta sa mga shipyards ng Korea. Industriya ng semiconductor. Habang nagdurusa ang Taiwan sa kawalan ng katiyakan sa enerhiya normal na nakakapag-operate ang mga pabrika ng Samsung Electronics at SK Hynix dahil sa stable na power backup. Kung maghahanap ang mga global tech companies ng ibang supplier bukod sa TSMC, magbubukas ang malaking pintuan para sa Korea. Ang hamon ng krisis sa helium ngunit may isang problema na dapat munang lutasin ng helium. Ito ay materyal na hindi maaaring mawala sa paggawa ng advanced chips. Dahil nakatigil ang Qatar, naglaho ang 1,003 ng helium sa mundo at sumipa ng 100% ang presyo. Mas malala ito para sa South Korea dahil kumukuha tayo ng 65% ng inaangkat nating helium mula sa Qatar, ang pinakamataas sa Asia. Ang Taiwan ay hinati ang kanilang supply sa 30% mula sa Qatar 30 at 30% mula sa Amerika. Ang bilis ng pagkuha ng helium mula sa Amerika ang magdidikta kung magiging matagumpay ang K-Semiconductor sa sitwasyong ito. Konklusyon, infrastruktura kontra kahusayan, may pinakamalaking aral na ipinakita ang krisis na ito. Kung puro efficiency kahusayan lamang ang hahabulin mo, babagsak ka sa oras ng krisis. Ang Taiwan ay gumawa ng maliliit na LNG tanks at ginamit ito agad para makatipid. Sa normal na panahon iyon ang tama, ngunit winasak ng digmaan ng kahusayang iyon. Kabaligtaran ang ginawa ng Korea, nagtayo sila ng 10 na imbakan ng gas ang pinakamalaki sa mundo at minsan ay binatikos pa dahil sa sobrang paggastos. Ngunit ngayon habang nagpapanik ang Taiwan sa iluben ng araw nilang reserbang 77 tangke na ito ang nagpoprotekta ngayon sa enerhiya ng Republika ng Korea. Sa huli, ang bansa na mananalo sa pandaigdigang kompetisyon ay hindi lamang ang may mahusay na teknolohiya kundi ang may infrastruktura para mapanatiling tumatakbo ng stable ang teknolohiyang iyon. Mapapakita kaya ng ating gobyerno at mga kumpanya ang kanilang buong kakayahan para makalusot hanggang sa huling natitirang helium supply chain at tuluyang mabaligtad ang laro sa merkado ng semiconductor? Iwanan ang inyong mga opinyon sa comments. Kung naging kapaki-pakinabang ang video na ito, ngayon mangyaring mag-subscribe, i-like at i-on ang notifications.